Good morning! 9:10 dito sa Alexandria, Egypt. Umulan kanina, medyo malamig, pero sumisikat ang araw. Tingnan natin yung sitwasyon sa labas. Ganito ang sitwasyon sa labas. Tingnan niyo yung ulap. Medyo maganda ang panahon. Ayan. Konti na lang yung sasakyan dahil nasa schools na ang mga bata. Ang topic natin today tungkol ulit sa pagpapakasal. Last time, binigay ko sa inyo yung mga requirements at saka yung process. Ngayon naman, may mga follow-up questions. Follow-up question ni Moda. Salamat po ma'am sa pagsagot. How about po pag online? Ano ba dapat gawin ni Egyptian? Paano paghiwalay siya sa asawa niya? Ano ba requirements dapat niya padala sa Pinas? Pag nakasal po ba kaya ng online, mas madali kaya na makuha yung wife niya sa Pinas? Saka po, mura lang po ba pag nag-travel si husband sa Pinas? Yung online wedding, hindi po yan totoo. Wala pong online wedding. Online assistance para sa mga requirements at saka sa process, meron. Pero, online wedding, yung actual na wedding, taking vows, hindi po yan nangyayari. Meron po niyan sa US. Pero, kapag immigration na, okay, imamigrate na nila yung wife nila, dun sila nagkakaproblema. Dito sa Egypt, paano yan mangyayari? Kung ikakasal ka, tapos kailangan mo ng medical certificate, sinong pupunta sa hospital para magpa-test? Okay? Isa pa, sinong pipirma? Oo, maraming nagsasabi na may kasalan online. Yung kasalan na yun, peke. Kung gusto niyo malaman kung peke, pumunta kayo sa Egyptian Embassy dyan sa Pilipinas, sa Makati. Doon nyo malalaman na peke. O kaya pumunta kayo, kung nasaan man kayo, pumunta kayo sa Egyptian Embassy. Malalaman ninyo na peke yung kasal ninyo. Kaya huwag kayong naniniwala sa ganyan. Paano ninyo mapuprove na kasal kayo kung hindi kayo mismo pumirma, hindi kayo mismo umattend physically? Kaya kalimutan ninyong online kasalan. Ngayon yung pangalawang question, hindi ko na sasagutin yung question tungkol sa online. Kapag yung mapapangasawa ninyo, dati siyang kasal, tapos hiwalay na siya, syempre kailangan niyang ipakita yung document na divorce na siya. Kailangan niya yung ipa-authenticate, dalhin sa Department of Foreign Affairs bago siya mag-travel. Kaya na ipapakita niya kapag pumunta siya sa Pilipinas. Syempre, kasi single na siya ulit. Pwede na siyang magpakasal ulit na hindi niya na kailangan ng mga approval dito, approval doon. Kapag nasa Pilipinas siya, kailangan niya pumunta sa embassy dyan. Kung anong mga requirements ng Pilipinas, dapat niyo yun gawin. Tungkol naman sa pamasahe, syempre titingnan ninyo kung anong buwan kayo magta-travel. Kasi may mga buwan talaga na mababa. Kailangan ninyong i-check online. Kailangan ninyong maghanap ng mababa kung gusto ninyong makatipid. Next, yung tanong ni Patsel. Hello ma'am, ilang klase po ba ang uri ng kasal ng Arab? Pasensya na po, naguguluhan lang po ako sa mga haka-haka. Dito sa Egypt, pag-usapan natin yung tradisyon at saka yung mga practices nila in their community. Financial arrangement. Akala ninyo hindi nakikipaghati yung mga babae kapag kinakasal. Naghahati-hati sila kung ano yung mga dapat i-spend, sino ang mag-i-spend at magkano ang i-spend. Pero yung majority cost, yung sa side ng lalaki yung responsible doon. Siya yung responsible sa pagbibigay ng gold at saka ng pera para sa babae. Bago ikasal, okay? Yan yung financial arrangement. Pero dahil sa sobrang dami ng mga expenses, tutulungan din ng side ng babae yung lalaki. Pwede siyang mag-provide ng mga gamit sa kusina, yung plato, kaldero. Kasi syempre,
bago kayo ikasal, dapat ready na yung bahay ninyo. Ready na yung mga kagamitan ninyo sa loob ng bahay. Ganon dito. So, yung mga small things, tumutulong yung babae doon. Hindi po pwedeng puro lang sa lalaki. Ganon dito sa Egypt. Okay? Merong hati yung babae kasi syempre, sila yung titira doon sa bahay. Diba? As a couple, partner. Kailangan nilang magtulungan. Kahit na maliit na bagay lang yung itutulong ng babae. Ayun na, mag-start na yung process. First process nila, engagement. Magmi-meet yung dalawang families. Okay? Tapos, magpapalitan sila ng rings. Tapos, magbabasa yung shake sa harapan nila. May konting party, kain dito, kain doon, mag-invite sila ng mga friends. Kailangan malaman ng kamag-anakan ng bawat sides na engage sila para makalabas sila ng free magkasama. Kasi dito, kapag may nakikita kang babae at saka lalaki na hindi engage o hindi mag-asawa, nakikita sa labas, pangit sa kanila tingnan yon. Traditionally, ganun pa rin sila hanggang ngayon. Kaya maraming gumagawa nun, pero patago kasi kapag nakita sila ng pamilya o mga kakilala nila, hindi maganda sa image ng family nila yon. Kaya mayroong engagement dito. Pero yung engagement naman na yon, pwede rin yung ma-break. Hindi ibig sabihin na engage kayo, tuloy-tuloy na kayo, kailangan nyo talagang ikasal. Hindi. May mga nag-i-engage naman na after 1 week or after few months, naghiwalay sila kasi nakikita nila na hindi pala sila compatible sa isa't isa, yung ugali nila, yung mga gusto nila, magkaiba. O kaya may problema sila sa mga pamilya nila. Lumalabas yon during engagement. Kapag wala naman silang problema, gusto nila ituloy-tuloy hanggang sa maikasal sila, yung iba gumagawa ng henna night, mga 1 or 2 days. Yun, i-invite sila mga kaibigan, nagpa-party sila para salubungin yung pinakamalaking selebrasyon. Sa Muslim, ang tawag nila doon, katab al-kitab, writing of the book. Sa Christian din, merong ganon. Pero sa church nila yon ginagawa. Kapag nakapagsulat na sila, perma-perma, dadalhin nila yung papel na yon sa registration. Accepted yon, legal. Another type of marriage, consanguineal marriage, yung magpipinsan, nagpapakasal. Common yan sa rural areas. Ang reason nila doon para i-secure yung properties nila. At saka yung security ng babae. Another type na kasal na legal dito sa Egypt, yung mixed marriage or interfaith marriage. Yung Muslim na lalaki, pwede siyang maikasal sa babae na may ibang religion. Pero, bawal yung Muslim na babae na ikasal sa lalaking may ibang religion. Yung mga unofficial marriage or hindi legal na kasal, katulad ng orphan marriage, na nagdadala sila ng mga witnesses para kunwari kakasal sila pero hindi nila nare-register yung mga pangalan nila sa court. Ayan, magkakaroon sila ng problema dyan. Halimbawa, namatay yung lalaki bigla. Yung babae, wala siyang mahahabol na mana. O kung magkaroon man siya ng anak, hindi niya mare-register yung anak niya sa pangalan ng lalaki. Kasi yung unang-unang hinahanap nila kapag magre-register ka ng anak, yung inyong marriage certificate. Pag-isipan ninyo. Yung mga hindi nagre-register ng kasal. Dahil lang gusto nilang magsama. Secretly. Ayaw nilang i-expose yung relasyon nila. Hindi yun maganda para sa babae. Yung isa pang unofficial na marriage or hindi legal na marriage, tinatawag nilang misyar, yung babae at lalaki, hindi sila nakatira sa same house. Yung lalaki, binibigyan niya ng tahanan yung babae at saka financial support, pero magkahiwalay sila. Pwedeng yung lalaki may ibang asawa. Ang tawag doon, misyar. Sinasabi lang nilang mag-asawa sila, pero hindi sila legal. Para maiwasan nila yung critics,
yung chismisan, yung bad opinion sa mga kapitbahay nila. Yung isa pang unofficial marriage, yung tinatawag nilang touristic marriage or summer marriage. In very short time, temporary, ginagawa yun ng mga foreign men sa Egyptian girl. Habang nagtutour sila dito sa Egypt, dahil hindi sila makakapagdala ng babae sa loob ng Airbnb or hotel, so gumagawa sila marriage certificate. Yun yung pinapakita nila para ilat sila na makapag-rent ng Airbnb o kaya makapag-book sa hotel. Pero sa Egyptian community, kinukondemn nila yon kasi parang exploitation yon. Katulad ng Pilipinas, 'di ba? Sa mga summer hubs diyan sa bansa natin, maraming mga Pilipina na nakikisama sa ibang lahi for a very short time. Ganun din. Pero dito kasi kailangan ng marriage certificate. Piliin ninyong legal ang kasal ninyo. Kung nakasal na kayo, siguraduhin ninyo naka-register yung kasal ninyo sa court para hindi kayo magkaroon ng problema at makuha ninyo yung mga rights ninyo. Ngayon, kung gusto ninyong malaman kung naka-register ba yung kasal ninyo, without asking your husband, pumunta kayo sa machine. Meron dito sa Egypt na machine. Lalagay ninyo doon yung national ID ng asawa ninyo. Lalabas yung papel doon. Para to sa mga Pilipino nandito na sa Egypt, okay? May kita ninyo yung pangalan ng asawa ninyo. At kung may nakita kayo ibang pangalan, hindi pangalan ninyo, ibig sabihin, hindi kayo ang legal wife. Para naman sa mga wala sa Egypt, kailangan ninyong pumunta sa embassy, embahada ng Egypt para i-check kung nakaregister nga yung kasal ninyo. Kailangan ninyong dalhin yan. Ito, may sunod na tanong. Hello po ma'am, paano po pag sa Pinas ikinasal? Paano po yon mapaparegister sa Egypt? Kasi sa Egypt, single po asawa ko. Oh my God, pwede pa siyang mag-asawa, hindi pa siya nakaregister. So, dalhin ninyo sa Egyptian Embassy dyan sa Pilipinas, sa Makati. I-register ninyo yung kasal ninyo. Kasi, lalabas yan dito sa Egypt. Kailangan ninyong register. Okay? Kahit nasaan man kayo, may Egyptian Embassy, pumunta kayo sa Egyptian Embassy, ipa-register ninyo ang marriage ninyo. Nandito po ako sa Riyadh ngayon. Balak naming umuwi sa Egypt, pero di kami sure kung makapasok ako. Since di pa nakaregister ang kasal sa Egypt. Makakapasok ka naman. Pumasok ka as tourist, okay? Tapos, syempre, pagpunta mo dito sa Egypt, dalhin mo na yung naka-authenticate na kasal ninyo sa Pilipinas. Kasi, dadalhin mo yan sa NSO. Tapos, dadalhin mo naman yan sa DFA. Pagdating mo sa DFA, dadalhin mo yan sa Makati, sa Egyptian Embassy. Ayun ang dadalhin mo dito. Walang problema dyan. Okay? Kung sa Pilipinas man yan, paprocess mo yan, kailangan direct family. Hindi kung sino-sino man. Mother mo, father mo. Kailangan gumawa niya. Okay? Ayan. Sana may natutunan kayo today. Sa mga gusto magpakasal, good luck sa inyo. Sana isipin ninyo kung ano yung mga karapatan ninyo, anong mga tamang dapat gawin. Huwag kayong magmadali at gumawa ng sneaky ways. Kasi kayo rin mapupuruhan. Sayang naman ang buhay. 'Di ba? Kung hindi kayo nagsimula sa maganda. Gusto talaga ninyong mag-asawa, gawin nyo ng maganda sa umpisa. Have a good day! Bye!